Kuwento ni Mariano. Panahon ng 1967. Lugar ng Capiz. Bata pa lamang umano si Mariano. Siya na ang pinakapasaway sa kanilang tatlong magkakapatid. At kahit na nga siya na ang pinakabunso sa kanila, siya pa rin ang pinakamatigas na madalas na nang bubuli sa kanyang dalawang panganay na kapatid. At kahit na nga umano paulit-ulit siyang paluwi ng kanyang mga magulang, tumatawa lamang itong si Mariano na para bang laro pa rin sa kanya yon, na kahit na pumapantal na ang pamalos sa kanyang puwet, patuloy pa rin siya sa kanyang pagtawa na lalong ikinagagalit naman ng kanyang ina. Tig-iisang taon lang naman ang pagitan nilang tatlo na halos magkakasing tangkad na rin, na hindi na nalalayo sa bawat isa sa edad na 11 noon ni Mariano. Sambit ng wika pa ng kanyang tatay. Emily, itigil mo na nga yung pagpalo mo sa anak mo. Wala rin namang mapapala yung pagdidisiplina mo. Pabayaan mo na lamang sila. Alam mo namang mga bata yan eh. At isa pa, tatawanan ka lamang niya ni Mariano. Tingnan mo nga ni parang hindi man lamang nasasaktan sa ginagawa mo. Palibhasa hindi ka nagdidisiplina ng anak mo at ayaw mo silang mapalo o masaktan. Kung pababayaan ko lang itong si Mariano, patuloy niyang kukulitin ang mga kapatid niya. At isa pa, mas lalong titigas ang ulo nito. Alam ko naman ang pinupunto mo. Pabayaan mo na lamang sila. Nagkakasakitan lang naman yan kapag naglalaro eh. Tapos maya-maya nagtatawanan na yan. Hindi ka na nasanay. Ay naku, bahala ka na nga dyan, Ismael. Kapag lumaking baluktot ang ugali ng anak mo, ikaw ang sisisihin ko. Maya-maya pa ay umalis na ang kanyang inay. At dahil na rin sa sama ng loob nito, nagtungo na lamang siya sa may balon habang daladala ang kanyang mga labahin upang doon ay magpalipas ng oras dahil na rin sa inis kay Mariano. Kinausap naman umano siya ng kanyang itay, subalit sa maayos na paraan habang nagsasalita ng, Mariano, halika nga muna. Doon tayo sa labas ng bahay. Napapansin ko kasing sobra ng kakulitan mo. Kaya na lamang nagagalit sa iyo ang iyong inay. Bawas-bawasan mo naman siguro, anak. Kaawa-awa naman ang mga kapatid mo. Alam mo namang parang makahiya ang dalawang yun, na kapag masagi mo lang tumutupi na kagad. Pasensya na po, itay. Akala ko po kasi normal pa rin ang ginagawa naming paglalaro. Hindi ko po alam na nakakasakit na pala ako. Hihingi na lamang po ako ng tawad sa aking mga kapatid, pati na rin po kay nanay. Hayaan niyo po, tay. Babawas-bawasan ko po ang kakulitan ko. Dinampi-dampi na lamang ni tatay ang aking ulo dahil alam kong naunawaan niya ako at kung anong uri ba ako ng pagkatao sa kadahilanang ampon lang po ko ng aking inay at itay. Napag-alaman ko iyon ng binata na ako sa kadahilanang may kakaiba akong nararamdaman sa aking sarili na hindi ko pa malaman ng mga oras ngayon, at kahit si inay at itay ay hindi nila may paliwanag. Kaya pala habang tumatagal ay napapansin kong magkaiba kami ng ugali ng aking mga kapatid, samantalang sila ay mahinahon, habang ako naman ay hindi mapakali sa tabi na para bang may gustong gawin na hindi ko maintindihan, na inaaliw ko na lamang ang aking sarili sa paglalaro. Makalipas nga ang ilang taon, sa pagtungtong ko ng 20 anyos, ang isa sa aming panganay na kapatid ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Samantalang kami na lamang ni Kuya Conrad ang natitira sa bahay na tumutulong kay inay at itay sa pagsasaka sa aming bukid. Itinuring nila akong tunay na anak na tulad ng pag-aaruga sa aking dalawang kuya. At kahit na nga ba napapalo ako noon, ibig sabihin lamang noon ay mahal ako ni nanay. Dahil pilit niya akong dinidisiplina at hindi pinapabayaan. Kahit na nga ba sobrang aking kakulitan noon dahil na rin sa pagiging kakaiba na para bang hindi ako nauubusan ng enerhiya sa katawan na hindi ko malaman kung saan ang gagaling. Isang araw ay mas lalong ipinaunawa sa akin ni itay kung papaano nga ba akong napunta sa kanila na nagwiwika sa akin ng, Mariano, anak, total binata ka na at sa palagay ko ito ng tamang oras para malaman mo kung bakit may kakaiba kang pag-uugali. Ang totoo niyan nasa lahi ka ng gabunan.
Ang iyong tunay na itay ay isa kong dating kaibigan. Kayong tatlo ay gustong paslangin ang iyong lahi sa kadahilanang tutol sila sa pag-aasawa ng iyong itay. Lahing babayla naman ang nanay mo. Kaya taliwas ang iyong angka na gabunan patungkol sa pagsasama ng iyong itay at inay hanggang sa isilang ka rito sa mundo. Dahil sa kagustuhan kang paslangin ng mga gabunan, inihabilin ka sa akin ng iyong itay upang harapin ang kanyang angkan sa pagpaslang ng mga ito sa iyong nanay. Subalit makalipas ang ilang taong paghihintay, hindi pa rin bumabalik ang iyong ama na palagay ko'y napaslang na rin siya ng kanyang sariling lahi. Tugong wika ako naman kay Tay. Kaya po pala may kakaiba akong ugali, pati na rin sa pagkilos ng aking katawan at ang kalahati pala ng pagiging gabunan, may dumadaloy rin pala sa aking dugong babaylan. Tama ka Mariano, hindi ko may sabi sa iyo nung bata ka pa dahil maaaring hindi mo ko maunawaan. Ngayon ay mas malawak ng iyong kaisipan. Nasa sa iyo kung alis ka rito sa amin. Matagal na rin naming inihanda ng iyong inay ang aming sarili patungkol dyan. Malaya ka sa kung anong gusto mong gawin. Basta wag mo lamang kalilimutan anak. Mas piliin mong gumawa ng tama kaysa sa mga mali mong gagawin. Tulad ng iyong itay na pilit na kinalimutan ng pagiging gabunan upang hindi makapanakit ng ibang tao at mamuhay ng mapayapa. Subalit hindi siya tinigilan ng kanyang lahing gabunan. Pinipilit siyang pumaslang ng tao at nang dahil sa hindi niya pagsunod, itinakwil siya ng mga ito kung saan nagmula ang kanilang galit sa pagpaslang sa iyong inay. Napakasama naman po pala nila. Kalayaan ng aking inay at itay ang pumili ng gusto nilang buhay. Alam mo anak, sanggol ka pa lamang nang inihatid ka rito. Wala akong nagawa kung di tanggapin ka dahil sa pakiusap ng iyong itay. At nang makita nga kita noon, habang nakabalot ng tela na wala ang pagdadalawang isip ko na kami na ang mga alaga sa iyo ng iyong inay. Marami pong salamat itay. Siguro po kung hindi niyo ako inampon, malamang wala na rin po ako ngayon. Utang ko po ang buhay ko sa inyo ni inay. Balang araw po ay makakaganti rin ako sa inyong kabutihan dahil itinuring niyo po akong tunay na anak. Kahit na nga ba ibang dugong nananalaytay sa akin. Isang araw, napadpad ako sa isang sityo, malapit lang rin sa aming lugar. Subalit sa hindi ko inaasahan at hindi ko naman talaga nakita sa aking harapan, ang isang matandang lalaki na sa patuloy kong paglalakad ay bigla ko na lamang nabangga. Bagya siyang napatilapon dahil na rin sa may dala na itong tungkod na kanyang ginagamit sa paglalakad. Dagli ko siyang hinawakan sa kanyang braso. At kahit na nga nangungulubot na yon, nakita ko ang iba't ibang uri ng tattoo sa kanyang kaliwa at kanang braso na hindi naman mawala-wala sa aking isipan. At nang maitayo ko na nga ang matanda, nagwika ito sa akin sa mga salitang hindi ko inaasahan. Alam mo iho, may kakaiba kang kakayanan. Yun nga lang ay hindi mo pa mailabas ng lubusan sa kadahilanang walang nagtuturo sa iyo. Subalit nakakatakot ang isang anyo na meron ka. Pero kaya mo naman yung kontrolin sa kadahilanang may mabuti kang puso at ang layunin mo lamang ay tumulong. Gusto mo bang sumama sa akin upang matuklasan ang tunay mong kakayanan? Yun ay kung pagkakatiwalaan mo ko. Napaisip na lamang ako ng mga oras ngayon kung papaanong nalaman ng matandang itinatago kong pagkatao. Samantalang hindi naman kami magkakilala. Nagpanggap na lamang ako na walang narinig sa kanyang mga sinabi habang nagwiwika sa kanya nang. Nasaktan po ba kayo, Lo? Pasensya na po at nabangga ko kayo. Hindi ko po kasi kayo nakita. May masakit po ba sa katawan ninyo? Tugong wika naman ito sa akin. Huwag ka nang magpanggap iho na kunwaring walang narinig sa mga sinabi ko. Alam kong alam mo na may dalawang uri ka ng pagkatao na nakatago dyan sa iyong katawan. Ano ho bang sinasabi ninyo? Bakit parang may alam kayo sa aking pagkatao? Hindi ho kita kilala, pero sa punto ng pananalita mo, parang nababasa mong nakaraan ko. Sino ka ho ba talaga?
Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lolo Gordon. Isa akong babaylan na may kakayanang basahin ang nakaraan ng isang tao at hindi tayo nagkakalayo roon. Ang kalahati ng iyong dugo ay nanggaling sa isang lahi ng babaylan. Hindi na ako makapagsinungaling sa matandang yon dahil para bang alam na alam niya ang buhay ko kahit sa pagtitig niya pa lamang sa aking mga mata at sa ikinikilos ng aking katawan na wala nang maitatago sa kanya. Nagboluntaryo pa nga akong ihatid siya sa kanyang tahanan. Subalit tumanggi lamang ang matanda at ang sabi pa nga sa akin na muli raw akong lalapit sa kanya upang humingi ng tulong at alamin pa ang tunay kong nakaraan. Pinabayaan ko na lamang siyang lumayo sa aking harapan at habang binabaybay niya nga ang daan, nang lumiko na ito sa may kanang bahagi, kagad ko rin naman siyang sinundan doon. Subalit wala na ang matanda na para bang isang mahika na bigla na lamang nawala sa may daan, samantalang iika-ika na iyon sa kanyang paglalakad na ginagamit pa ang kanyang tungkod. Kaya naman imposibleng mawala agad iyon doon dahil wala naman siyang ibang lilikuan pa maliban na lamang kung sumuot ito sa masukal na damuhan. Binaliwala ko lang naman ang araw na yon na walang pakialam sa sinabi ng matanda. Subalit naging palaisipan pa rin sa akin kung sino nga ba siya at ano ang kaugnayan ko sa kanya patungkol sa pangyayari sa aking buhay. Makalipas ang araw na iyon, inaya ko ni Conrad na aking itinuring na kapatid. Aanihin umano namin ang mga palay na aming itinanim ayon na rin sa pag-uutos ni Tay na aking itinuring na magulang. At habang abala nga kami sa pag-aani gamit ang aming karit, muling sumulpot doon ang matanda na para bang kung saan ang galing na hindi ko naman matukoy kung saan ito naninirahan. Itinuro ko iyon kay Conrad kung kilala niya ba ang matandang may tungkod. Subalit umiling lamang ito bilang pagtugon na hindi niya kilala ang matanda. Maya-maya pa, nanatili ito sa may gilid ng palayan na para bang hinihintay akong lumapit sa kanya upang kausapin. Hanggang sa dumating na nga si Tay upang tumulong sa pag-aani. Muli kong itinanong sa kanya ang matanda. Subalit tulad ng sagot ni Conrad, hindi niya rin ito kilala na baka umano naligaw lamang sa aming anihan. Nanatili ito roon hanggang sa magtanghalian at kahit na nga ba tirik na ang araw, hindi pa rin siya umaalis hanggang sa bahagya na kaming nagpahinga upang kumain. Iniabot sa amin ni Tay ang mga pagkaing nakalagay sa basket. Nakabalot pa nga yon sa dahon ng saging. Dagli akong nagpaalam kay Tay at Conrad. Nabibigyan ko ng pagkain ng matandang nandoon sa kadahilan ng tila hindi pa rin ito kumakain na para bang may karamdaman sa kaisipan dahil na rin sa pagbababad nito sa gitna ng araw na wala namang ibang ginagawa roon kung di umupo at maghintay. At sa paglapit ko nga sa kanya, ngumiti ang matanda na para bang inaasahan niya na ang mangyayari. Sambit na wika ko pa sa aking pagdating. Lolo Gordon, bakit po pala parang naliligaw kayo rito? Kumain ka na ho ba? Tugong wika naman ng matanda. Manang-mana ka sa iyong inay. Nakuha mo ang kanyang kaugalian na may kabutihang loob para kaawaan ng ibang tao. Para sa akin ba ang pagkain iyan? Opo, para sa inyo po ito. Ito po ang pagkain, pati na rin po ang tubig. At nang makuha na nga ng matandang pagkain na dapat ay para sa akin ng mga oras na yon, dagli siyang kumain na parang gutom na gutom na animo isang buwan nang hindi kumakain. Muli akong bumalik kay Tay at Conrad na nandoon sa lilim ng isang puno. Sambit pa ni Tay nang makitang wala na akong dalang pagkain. Mariano, hatiin mo nga itong dahon ng saging. Eto't hati na tayo sa pagkain ko. Nagpakilala na ba sa'yo ang matandang yon? Ang totoo po niyan, Tay. Nakita ko na po siya sa kabilang sitio at nagpakilala na po siya sa akin sa pangalang Lolo Gordon. Kilala mo na pala ang matandang yan eh. Opo, pero hindi pa po gaano. Kasi aksidente lang po ang pagkakakilala namin. Nabangga ko siya sa hindi ko malamang dahilan.
Kasi wala naman ho akong nakitang matanda sa aking harapan. Kaya nagulat ho ako nang bigla na lamang siyang sumulpot. At kung ano-ano pong sinasabi patungkol sa akin. At ang lahat po ng sinasabi niya, Tay, ay tugmang-tugma. Kaya po para sa akin, mahiwaga pong matandang yan. Sige na't kumain ka na muna. Baka naman natsambahan niya lang mga sinabi niya sa'yo. Kasi kahit ako hindi ko kilalang matandang yan. Nagpatuloy na lamang ako sa aking pagkain na hinati para sa akin ni Tay. Maya-maya pa, muli na kaming bumalik sa pag-aani at lumipat ang matandang iyon sa puno kung saan kami nagpahinga. At hanggang sa kinahapunan nga, natapos na lamang kami sa aming pag-aani ng palay. Sa muli kong pagsulyap sa matanda sa may puno, natutulog na ito roon hanggang sa binuhat na lamang namin nila Itay ang mga palay na aming inani. Maya-maya pa nang papabalik na kami sa tahanan. Pinauna ko na sila Itay at Conrad. Nagpaalam akong kakausapin ko lang matandang yon. Dahil para bang wala na itong sariling pamilya na umaalalay at nag-aaruga sa kanya dahil na rin sa kanyang katandaan. At nang sumang-ayon na nga sila Itay, dahan-dahan akong lumapit sa matanda at nagsalita ng, Lolo Gordon, alas 5 na po ng hapon. Hindi pa rin po ba kayo uuwi? Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata hanggang sa muli itong nagsalita ng, Maaari mo ba akong ihatid sa aking tahanan? Yun ay kung ayos lamang sa iyo. Binatang gabunan na kalahating babaylan. Bakit niyo po ako tinatawag ng ganyan? Dahil yun ang totoo. Huwag mo nang itago sa akin ang tunay mong pagkatao. Wala kang may pagkakaila sa akin. Aminin mo man o hindi, nagsisinungaling ka lamang sa iyong sarili. Ay kung sabihin ko nga sa inyong yun ang tunay kong pagkatao, ano naman ang mapapala ko? Di ba wala? Kwento na lamang ang buhay ko at ang aking nakaraan. Oo, tama ka. Isa nga akong kalahating gabunan at kalahating babaylan. Pero wala naman akong kakayanan at tulad nila. Kaya para saan pa yung sinasabi mo? Yan ang mali mong inaakala. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Kung sasama ka sa akin upang ilabas ang tunay mong pagkatao sa kadahilanang ikaw ang nasa propesiya para paslangin ang mga gabunan kasama ng iyong kakambal na nasa poder ng mga ito. Kakambal? Wala namang sinasabi sa akin si Itay patungkol sa aking kakambal. Huwag kang gumawa ng palaisipan tanda. Ginugulo mo ang pananahimik ko. Magmula pa lamang ng unang magkita tayo. Pati ba naman ngayon? Magdadagdag ka pa ng palaisipan sa akin? Hindi palaisipan ang sinasabi ko sa iyo. Tunay na mayroon kang kakambal at ikaw lamang ang makakapagpabago sa kanya sa kadahilanang taliwas kayo ng gawain. Natutunan niya ng pumaslang ng tao dahil na rin sa pagtuturo ng nangaruga sa kanya ang iyong lahing gabunan na magmula sa kanyang pagiging sanggol at magpahanggang sa ngayon. Ang kaalaman at kaugalian na kanyang natutunan ay ang pagpaslang ng tao sa pag-aakalang normal lamang iyon bilang isang gabunan. Subalit may pag-asa pa iyong magbago kung sasama ka sa akin upang muli mo siyang makilala pagdating ng takdang panahon ng inyong pagkikita. Sino ka ba talaga? At bakit alam na alam mo ang nangyari sa akin? May kinalaman ka ba sa buhay ko? Ako ang iyong lolo, ang Itay ng iyong inay na pinaslang ng mga gabunan. Lolo? Di ba ang sabi mo isa kang babaylan? Bakit hindi mo pinagtanggol si inay at pinabiyaan mo lang siyang mamatay roon? Ipinagtanggol ko siya, subalit dahil sa lakas ng gabunan, na paralisado ang aking hita at nang dahil doon, iika-ika na ako magpanggang sa ngayon. Mabuti na lamang at naikubli ko ang aking sarili sa pamamagitan ng sabulag at nang dahil doon ay nakaalis ako sa kanilang lugar. Ano ang patunay mo na ikaw nga ang aking lolo? Ni hindi mo man lamang ako pinuntahan dito para kunin kay Tay. Anong klaseng kadugo ka? Madaling sabihin ang mga sinasabi mo ngayon. Subalit kung ikaw ang nasa katayuan ko ng mga oras na yon, mas mapapabuting nasa ibang tao ka na lamang kaysa mapunta sa akin. Sa kadahilanang hinahanap pa rin ako ng mga gabunan noon at maaaring madamay ka sa iyong pagiging paslit o kung sakali man na nakuha ka nila
Maaaring matulad ka sa iyong kakambal at hindi may sasakatuparan ng propesya na kayong dalawang magkapatid ang papaslang sa lahi ng mga gabunan. Hindi ako sasama sa iyo. Kahit paanong sabihin mo sa akin, wala na akong pakialam sa mga gabo ng lahing yon. Total tahimik na ang pamumuhay ko at nasa maayos akong pamilya na nagpakita sa akin ng kabutihan bilang mga magulang. Umalis ka na rito at wag ka na muling magpapakita sa akin. Dahil na rin sa sama ng loob ko ng mga oras na yon, iniwan ko ang matanda sa may puno at saka nagpatuloy sa aking paglalakad patungo sa aming tahanan. At sa aking pagdating nga roon, batid na manitay na may malalim akong iniisip. At nang hindi na nga ito makatiis, dagli siyang lumapit sa akin at mahinahon akong kinausap. Mariano anak, ano bang iniisip mo? Kanina lang hindi ka naman ganyan. Ano bang nangyari? Wala po ito itay. Napagod lang po siguro ko sa pag-aani. Ay naku anak. Kahit na nga ba hindi kita kadugo, sanggol ka pa lang dito ka na lumaki. Kaya yung ugali mong yan, alam kong may iniisip kang malalim. Ano bang gumugulo sa'yo? At sa puntong iyon, hindi na naiwasan ni Marianong magkwento sa kanyang itay patungkol sa mga sinabi sa kanya ng matanda. At nang malaman nga iyon ng kanyang tatay Ismael, pinagpayuhan lamang naman siya nito ukol sa mga gusto niyang gawin upang kilalanin ang kanyang sarili sa kadahilanang wala silang karapatan para pigilan siya. Bilang hindi tunay na mga magulang, subalit na kay Mariano umano ang pagpapasya. Kaya bilang ikalawang magulang niya, sumasang-ayon sila kung saan ito mapapabuti. Kaya naman hindi maunawa ni Mariano ang kanyang gagawin. Kung aalamin pa ba niya ang tunay niyang pagkatao o mananatili na lamang siya sa tahimik na buhay. Makalipas ang isang buwan, ni hindi na muling nagpapakita sa kanyang matanda at ang huling pag-uusap na nga nila noon ay doon sa may puno sa may palayan. Marahil ay napagod na ang matanda sa pagkumbinsi sa kanya. Subalit itong si Mariano, magmula pala ng araw na iyon, ay gabi-gabi na siyang may napapanaginipan patungkol sa masasamang nangyari na may nakikita siyang pinapaslang. Subalit hindi niya malaman kung sino iyon. Malamang ay ang kanyang mga magulang na dinadalaw siya sa kanyang panaginip. Subalit ni isa sa mga iyon ay wala man lamang siyang pagkakakilanlan kung yun nga ba ang kanyang mga magulang. Hanggang sa isang umaga, nagpaalam siya sa kanyang itay na hahanapin niya umano ang matanda upang alamin kung ano ang kanyang napapanaginipan. Kagad naman itong sumangayon at habang binabaybay nga ni Mariano ang daan, wala siyang ideya kung saan ang tahanan ng matanda. Subalit nagtungo pa rin siya sa kabilang sityo kung saan sila unang nagkakilala sa pagbabaka sakaling muli niya itong matagpuan doon. Subalit nabigo siya sa kanyang paghahanap na tila ba pinagtataguan na siya nito dahil na rin sa kanyang mga sinabi noon. At nang muli na nga siyang mapadaan kung saan sila unang nagkita, pabulong na lamang siyang nagsalita habang nagwiwika ng, "Patawad po Lolo Gordon, nasabi ko lang naman ang mga yon dahil na rin sa sama ng loob ko. Sana'y maunawaan mo ko. Alam kong hindi maganda ang mga nasabi ko sa'yo. Nadala lang ako ng aking emosyon. Ngayon ko lamang napagtanto na tama ka nga. Marahil kung kinuha mo kagad ako noon, baka nakasama na ako sa grupo ng mga gabunan." Maya-maya pa, matapos magsalita ni Mariano, muli niyang narinig ang tinig ng kanyang lolong babaylan habang nagsasalita ng, "Hindi ako nagtatampo sa iyo, Apo. Pinabayaan ko na lamang na ang panahon ang kusang muling magtagpo sa atin at mapag-isip-isip mo na kinakailangan mo ko sa iyong buhay upang makumpleto ang tunay mong pagkatao sa pamamagitan ko at sa kagustuhan mong malaman ito." "Mabuti naman po at nagpakita ka uli sa akin. Muli po patawad sa aking mga nasabi. Handa na po kung alamin ang lahat ng iyon at kung bakit gabi-gabi na lamang akong binabagabag sa aking panaginip. May mga taong pinapaslang, hindi ko sila kilala." "Halika't sumunod ka sa akin. Magtutungo tayo sa aking tahanan." Dahan-dahan na nga kaming naglakad
patungo sa nasabing tahanan ng matanda. Subalit ang inaakala kong nandoon lamang yun. Ilang oras din naming binaybay ang daan hanggang sa makarating sa nasabing tahanan. May kalayuan ito na patungo sa kabilang bukid kung saan siya lamang mag-isang naninirahan. Maliit lamang ang kanyang tahanan doon at isa lamang itong barong-barong. Subalit wika niya sa akin na kahit ganoon ang kanyang tahanan, ni hindi yon kayang gibain ng bagyo dahil na rin sa mga orasyon na nakabaon sa paligid nito bilang proteksyon sa kanyang tahanan. Nagtanong ako sa kanya kung papaano niyang nalaman na muli akong nandoon kung saan kami unang nagtagpo. Tugong wika lang naman sa akin ng matanda habang tumatawa ito na nagsasalita ng, Madalas akong nandoon sa inyong tahanan. Sinusubaybayan kita magmula pa lamang nung bata ka pa hanggang sa ngayon na nasa hustong gulang ka na. Paano hulong sinusubaybayan? Nang nakaraang buwan lamang tayo nagkita. Isang pamamaraan ng sabulag upang hindi ninyo ako makita. Naaalala mo ba nung bata ka pa noon nang mahulog ka sa isang puno subalit hindi ka lumagapak sa lupa sa kadahilan ng nandoon ako upang gabayan ka ng hindi mo nalalaman? Natatandaan ko na ho, ikaw palang may kagagawan kung bakit hindi ako napahamak dahil sa pagakyat sa mataas na puno ng mangga na inaakyat namin noon ni Kuya Conrad. Ibig sabihin, bata pa lamang ako binabantayan mo na ako. Ganoon na nga po, subalit hindi ko tinatangkang kunin ka noon sa kadahilan ng magiging peligro lamang ang buhay mo sa akin. Kaya naghintay ako ng mahabang panahon at ito na nga yun, ang oras ng iyong pagbabalik. Pinagmasdan kong tahanan ni Lolo na nagbabaka sakaling may makita akong pag-aari ni Inay na kahit sa pamamagitan man lamang na iyon ay maramdaman ko ang kanyang presensya. Subalit ni isa umanong gamit ay wala na. Sa kadahilan ng ang dati nilang tahanan ay sinunog na ng mga gabunan. Muling ipinaliwanag sa akin ni Lolo ang patungkol sa aking panaginip at tinukoy niya nga roon na ang taong nakita kong pinaslang ay ang aking mga magulang. Sumiklab sa aking kaisipan at puso na biglang nang ibabaw ang galit para ipagiganti ang aking mga magulang dahil sa ginawa ng aking mga kalahi. Sambit na wika ko pa kay Lolo habang ipinagtitimpla ko ng kape. Kailan niyo ako tuturuan, Lo, upang magising ang natutulog sa aking pagkatao? Wala silang awa sa pagpaslang sa aking mga magulang. Nakita ko sa aking panaginip na nagmamakaawa si Inay na huwag siyang paslangin. Subalit ipinagpatuloy pa rin ng mga gabunang yun ang walang awa nilang pagpaslang kay Inay. Samantalang si Itay naman, hinarap niya ang kanyang mga kalahi, subalit pinagtulong-tulungan lamang siya ng mga ito na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ipagpatawad mo po ang nangyari sa kanila. Wala man lamang akong nagawa noon. Tulad nga ng sinabi ko sa iyo, nang malaman kong pinaslang ang iyong inay, pati na rin ang iyong itay. Sumugod ako roon upang maghigante, subalit ito ang nangyari sa akin. Magmula noon ay nagtago ako upang magpagaling. At ayaw kong mangyari yon sa iyo, ang ura-uradang pagsugod sa kanila dahil sa tindi ng galit sa iyong puso at hindi na napaghandaan upang palakasin ang iyong poder, gayon na rin ang iyong proteksyon. Alalahanin nating meron din silang kakayanan upang puksain tayo, kaya kinakailangan nating palakasin ang ating sarili bago ang muling pagharap kasama ng iyong kakambal na nasa kanilang pangangalaga. Matapos naming makapag-usap ni Lolo, doon ako nagpalipas ng gabi at sa kinabukasan, muli akong bumalik sa aming tahanan upang kumuha ng aking mga gamit sa kadahilan ng mananatili ako sa poder ni Lolo upang tuluyang gisingin ng natutulog sa aking katawan ang lahi ng gabunan at ng babaylan. Pinag-ingat na lamang ako ni Itay hanggang sa muli na akong bumalik sa tahanan ni Lolo. Bitbit ang mga daladala kong gamit at sa araw ding iyon, hindi na kami nagaksaya ng oras pa. May ritual siyang ginawa sa akin at may mga dasal na ikinarga magmula sa aking ulunan hanggang sa buong katawan. Wala mang pagpapalit anyong nangyayari sa akin, subalit sa aking kapatid umano
ay nagpapalit ito ng anyo dahil na rin sa mga katuruan na ibinahagi sa kanya ng mga gabunan. Gayon na rin ang pagpaslang na nilokob na siya ng tunay niyang pagkatao at ang kalahati ng pagiging babaylan ay naisang tabi sa patuloy na pananaig ng kadiliman. Makalipas ang 6 na buwan, pinagbuti ni Lolo ang paghahanda sa akin sa kadahilanang alam niyang mapapalaban ako na hindi maaaring sumabak sa gera nang wala man lamang kaalaman o proteksyon na maaari kong sandalan sa oras ng aking pakikipaglaban. Isang gabi, ang layunin namin ni Lolo ay mapuntahan ng lugar upang kumbinsihin ang aking kapatid na sumama sa amin at ipaliwanag ang lahat ng nangyari at magpakilala na rin sa kanya na ako ang nawawala niyang kakambal. Subalit ang lahat ng planong iyon ay lubhang delikado. May kalayuan ang nasabing bundok, kaya naman habang binabaybay namin iyon ni Lolo, napansin ko na rin na hindi niya nakaya ang tuloy-tuloy na paglalakad dahil na rin sa kanyang katandaan. Sambit ng wika ko pa nga sa kanya nang, "Alo, malayo pa ho ba?" Malayo pa po. Pagpasensyaan mo ng lolo mo, sumasakit na naman ang tuhod ko dahil na rin sa pagkakabali noon. Mas maganda pa ho siguro magpahinga muna tayo. Hindi naman siguro tayo nagmamadaling magtungo roon. Isa pa, wala naman tayong inahabol na oras. Pero sana ang panalangin ko lamang, Lo, magtagumpay tayo sa binabalak natin na makumbinsi ang aking kapatid at maniwala siya sa atin na tayo nga'y kanyang kadugo, samantalang ang kanyang mga kasama roon ang pumaslang sa aming mga magulang. Mangyayari yun na po. Magtiwala ka lamang. Ilang minuto rin kaming nagpahinga roon at nang makita ko ang maayos ng kalagayan ni Lolo, nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay hanggang sa makarating sa nasabing lugar kung saan nandoon umano ang pinamumugaran ng mga gabunan, kabilang na ang aking kapatid na nasa kanilang pangangalaga. Hindi pa man kami lubusang nakakalapit roon, nagpasya na kami ni Lolo na ilagay ang lana sa aming kamay upang maging pahiwatig ito na may papalapit na gabunan. Hanggang sa maya-maya pa, sa hindi namin inaasahan ni Lolo, may nasipat kaming 2 lalaki. Habang nangangaso umano sila, subalit ni isang sandata ay wala man lamang silang kadaladala. At nang tingnan ni Lolo ang isa sa 2 lalaking yun, hindi umano siya nagkakamali na ang isa doon ay aking kakambal. Walang patid naman ang pagbula ng lana sa bote na kumpirmadong nasa teritoryo na nga kami ng mga gabunan at ang 2 yun ay nangangaso para sa kanilang pagkain. Sambit ng wika pa nga ng 2 yun na wala pang pagkakakilanlan sa amin. Nagpapakahirap tayong mga aso rito para lang makakuha ng pagkain. May naligaw na biyaya na kusang lumalapit sa atin. Huwag na natin itong palampasin. Tugong wika pa ni Lolo sa nagngangalang Ador. Tumigil ka, Ador, sa binabalak mo. Alam kong hindi mo kami kilala. Subalit ang pagkakataong ito ay tinadhana na dito at sa oras na ito ay muli tayong magkikita-kita. Dahil sa nakaraan ng iyong buhay na magpahanggang sa ngayon ay itinago sa iyo ng mahabang panahon ng mga kumupkup sa iyo ang masasamang gabunan. Tugong wika naman ni Ador. Anong sinasabi mo, tanda? At bakit nalalaman mo ang pangalan ko? Sino ka ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagdidelirio ka na ba? Dahil ito na ang oras ng kamatayan ninyo. Hindi nyo ba alam na ang lugar na ito ay pinamumugaran namin at ang lahat ng naliligaw rito ay aming pinagsasalusaluan? Isa kang mangmangador. Yan ba ang lahat ng naituro sa iyo? Ang kumitil ng buhay ng tao, lalo na ang walang kalaban-laban upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ako ang iyong lolo at ang kasama ko ay ang iyong kakambal. Muling wika pa nga nito sa amin habang nag-aangil. Nagdidelirio ka na sa buhay mo, tanda. Ganyan ba ang pakiramdam kapag malapit ng pumanaw?
Paano kitang magiging lolo at magkakaroon ako ng kapatid sa labas samantalang magmula ng pagkabata ko, mayroon akong sariling magulang na nangalaga sa akin at nagturo kung papaanong mamuhay. Dahil sa galit ni Ador at sa gulo ng kanyang isipan, madali nitong sinugod si Lolo habang ang isa sa kanyang kasama roon ay nananatiling kalmado. Madali ko ring hinarang si Ador dahil sa masama niyang binabalak kay Lolo. Ador, totoong sinasabi namin sa iyo. Ako ang kapatid mo. Magunos dili ka at buksan mo ang iyong isipan dahil ang kinikilala mong mga magulang ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay tayo. Sila ang pumaslang sa ating mga magulang. Makinig ka, Ador. At dahil sa pagpupumilit ni Ador, napaslangin kami sa mga oras na yun. Gumamit na lamang si Lolo ng isang malakas na orasyon na naging dahilan ng pagkawala ng malay ni Ador. At nang makita iyon ng kanyang kasama, nagmamadali itong sumugod sa amin. Subalit ako na humarap sa kanya habang inaalalayan ni Lolo si Ador sa kanyang pagkakabulagta sa lupa. Dagli kong pinaslang ang kanyang kasama roon gamit ang aking lakas bilang kalahating gabunan at ang kaalaman bilang babaylan. Matapos noon ay pasan-pasan ko na itong si Ador papabalik ng aming tahanan. Gabi na rin nang muli kaming makauwi. Madali akong naganda ng pagkain sa kadahilan ng gutom na kami ni Lolo habang itong si Ador nakatali sa mayupuan. Wala pa rin siyang malay sa mga oras ngayon na tinitingnan ni Lolo ang kanyang pagmumukha sa kadahilanang nahahawi gumano kay Nay. Makalipas ang ilang oras matapos naming kumain, nananatili pa ring tulog si Ador. Nagtanong na ako kay Lolo kung anong oras iyon magigising sa kanyang pagkakatulog. Tugong wika nito sa akin ang, "Huwag kang mag-alala po. Hindi naman ikakamatay iyon ni Ador. Maya-maya lamang ay gigising na siya. Kumuha ka ng manok sa likuran ng bahay. Ibibigay natin sa kanya kapag bumalik na siya sa kanyang malay." Dagli nga akong kumuha ng manok na aming mga alaga ni Lolo at nang makakuha na nga ako, ibinigay ko yun kay Lolo at ang ginawa naman niya, inilagay malapit sa ilong ni Ador hanggang sa bagya na itong kumilos at magkaroon ng malay. Sambit na wika ko pa nga sa aking kapatid. "Pagpasensyaan mo na, Ador, ang ginawa namin sa'yo. Pangsamantalang nakatali ka muna sa kadahilan ng ayaw mong makinig sa amin hanggang sa lubusan mong matanggap kung sino ka at kung sino kami sa buhay mo." "Pakawalan ninyo ako rito. Hindi ko kayo kadugo. Papaslangin ko kayong dalawa sa oras na makawala ko rito." Subalit hindi tumigil si Lolo sa pagpapaintindi kay Ador patungkol sa kanyang tunay na katauhan at kung papaanong pinaslang si Inay at Itay ng mga kinikilala niyang magulang na nagpalaki sa kanya sa kabukiran. Makalipas ang 1 linggong pananatili niya sa tahanan ni Lolo hanggang sa mapagtanto niya na kami nga ay kanyang kadugo, saka lang namin siya pinakawalan sa kanyang pagkakatali. Gumawa ng ritual si Lolo para kay Ador upang unti-unting baguhin ang kanyang sarili. Subalit hindi yun naging madali para sa kanya dahil na rin sa ilang taon na patuloy siyang gumawa ng kasamaan sa pagkakamulat sa kanya ng kinilala niyang magulang na gabunan. Inisantabi ni Lolo ang mga itim nitong karga, subalit ang kanyang pagiging gabunan ay nanatili pa rin sa katawan ni Ador upang sa muli niyang pagharap sa mga nagpalaki sa kanya ay isa-isa niya umanong uubusin dahil sa pagpaslang sa aming mga magulang. Noong una ay hindi matanggap ni Ador na ilang taon pala siyang nasadlak sa masamang pangyayari na sa inaakala niya na yun ang tama sa paulit-ulit niyang pagpaslang ng kanyang mga binibiktima, mapahayop man yan o mapatao. Hanggang sa sumang-ayon si Ador sa aming mga pinaplano upang lipulin ang mga gabunan sa kadahilan ng kabisado niyang pasikot-sikot roon sa gubat na magmula pa lamang sa kanyang pagkabata. Doon na siya'y minulat sa panghuhuli ng mga hayop. Subalit ang iniisip namin sa mga oras na yun
Malamang ay hinahanap na si Ador ng kanyang mga kinilalang magulang. Isang gabi, habang pinaglalabanan ni Ador ang kanyang sarili sa muli niyang pagpapalit anyo, may kumalabog sa aming bubungan na may hindi inaasahang bisitang dumating na naligaw sa aming tahanan. Noong una ay lumabas si Lolo upang tingnan kung sino iyon at kung anong uri ng aswang ang bumagsak sa aming bubungan. Hanggang sa marinig na lamang namin ang tinig ni Lolo na kinakausap ang nilalang na nasa labas. Sumunod na kaming dalawa roon ni Ador upang siyasatin kung ano nga ba iyon, hanggang sa makita namin si Lolo na may kausap na isang gabunan. Sambit na wika pa ng nilalang nang makitang nandoon si Ador na saktong pinaglalabanan ng kanyang pagpapalit anyo. Nandirito ka lamang pala, Ador. Anong ginagawa mo sa maliit na tahanang ito? Bakit hindi ka pa bumalik sa atin? Hinahanap ka na ng mga magulang mo. Ilang araw ka nang nawawala. Ano bang nangyari? At bakit napaslang si Emmy? Sinong pumatay sa kanya? Sambit na wika ko pa sa nilalang habang itong si Ador ay hindi pa rin makapagsalita. Hindi na siya muling babalik sa inyo dahil sa laki ng kasalanan na ginawa niyo sa kanya. Nagsinungaling kayo patungkol sa aming mga magulang at malamang isa ka roon na pumaslang sa aming inay at itay ng mga panahong sanggol pa kami. Huwag kang maniwala sa kanila, Ador. Binibilog lamang nila ang ulo mo upang sumuway sa amin. Hanggang sa magsalita na itong si Ador na nagwiwika ng, Tiyo Bong, isa ka rin ba sa pumaslang sa aming inay at itay? Bakit nyo nagawa sa kanila yon? Lalo na si tatay. Nakatulad nyo ring gabunan. Gusto niya ng pagbabago pero ipinagkait ninyo yun sa kanya. Tara na, Ador. Umuwi na tayo. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sagutin mo ang tanong ko. Kung isa ka rin ba sa pumaslang sa aking inay at itay? Nabilog na nga nila ang ulo mo. Wala na nga akong magagawa sa iyong bata ka. Sige, magsama-sama kayo. Oo, isa ako sa pumaslang sa kanila. Ang iyong itay ay aking kapatid. Pero dahil sumuway siya at nag-asawa pa ng isang babaeng babaylan, hindi kami nag-alinlangang paslangin siya at kunin ka sa iyong mga magulang. Siya ba ang iyong kakambal na matagal na panahon na naming hinahanap? Ngayon ay nagtugma-tugma na ang lahat. Totoo ang sinasabi ni Lolo, pati na rin ni Mariano. Tunay ngang kayo ang pumaslang sa aking mga magulang. Hindi ko kayo mapapatawad, Tiyo. At sa lahat ng kalapastangan ng ginawa niyo sa akin, sa mga maling katuruan na ipinamulat ninyo sa akin sa mahabang panahon. Dahil sa galit ni Ador, sinugod niya ang kanyang tiyuhing si Bong. Nagpangbuno sila roon. Gusto ko man siyang tulungan. Subalit pinigilan ako ni Lolo upang mailabas umano ni Ador ang kanyang tunay na lakas bilang kalahating gabunan at kalahating babaylan. Maya-maya pa'y bumalik na itong duguan, subalit tila malungkot siya sa nangyaring yon. Sambit na wika pa ni Lolo kay Ador. Matatanggap mo rin, Ador, ang kanilang mga kamalian sa pagpaslang sa iyong mga magulang. Ngayon ay mas naunawaan mo ng sinasabi namin at walang duda roon na nanggaling pa mismo sa iyong tiyuhin na sila ang may kagagawan kung bakit nagkahiwalay kayong magkapatid na tinanggalan ng kalayaan upang mamuhay ng normal para kumawala sa pagiging gabunan. Hindi pa rin nagsasalita si Ador na para bang may malalim siyang iniisip. Pinabayaan lang naman namin ni Lolo sa kadahilanang mas mahirap ang kanyang naging sitwasyon kesa sa akin. Kaya naman kinakailangan niya talaga ng mahabang oras para tanggapin ang mga nangyayari. Makalipas ang 2 buwan, tuluyan ang nakontrol ni Ador ang kanyang sarili na para na bang isa siyang normal na tao na wala nang kinakatakutang pagkain. Pati na rin ang kanyang pagpapalit anyo ay kayang-kaya niya ng kontrolin dahil sa tulong ni Lolo na matyaga siyang ginabayan at tinuruan kung ano ang mga dapat niyang gagawin. Isang araw
Alam naming patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga gabunan. Malamang ay hindi na sila magkanda o gaga. Papasilim na noon ang gabi nang nanggaling kami ni Ador sa isang sityo upang kunin ang ipinapakuha ni Lolo sa isa niyang matalik na kaibigan. Isa siyang albularyo at nang mahawakan ko na ngayon, animoy may dumadaloy na kuryente. Kahit na nga ba nakabalot pa ito ng pulang tela, nagulat ako sa aking naramdaman. Subalit nagkunwari lamang ako na hindi nagpalata sa matandang albularyo. At sa muli naming pagbabalik sa tahanan, iniabot ko kay Lolo ang nakabalot sa pulang tela na wala man lamang kay Dedea kung ano nga bang nilalaman ito at para saan iyon. Dagli naming iniwanan si Lolo sa loob ng tahanan. Lumabas kaming dalawa ni Ador upang kahit papano'y makapag-usap man lamang habang nagwiwika sa kanya nang, "Ador, kamusta naman yung pakiramdam mo? Hindi ka na ba na-attempt? Lalo kapag nakakita ka ng normal na tao. Wala na ba yung pakiramdam na parang gusto mo siyang sunggaban para paslangin?" Tugong wika naman ni Ador na may paggalang bilang panganay sa kanya na unang lumabas sa sinapupunan ni Inay. "Wala na po kuya, magaling talaga si Lolo. Samantalang nung unang araw ko rito, para bang naghahanap pa rin ako ng hilaw na karne. Pero sa ngayon wala na yon dahil sa paulit-ulit na pagpapainom sa akin ni Lolo ng isang orasyon na nakasulat sa papel na idinadarang niya sa apoy. Magaling talaga yan si Lolo. Siya rin ang gumising sa akin kung ano nga bang tunay kong pagkatao at abilidad na meron ako magmula pa ng aking pagkabata. Masalimot man ang nangyari sa atin, ang mahalaga sa ngayon ay magkasama tayo para ipaglaban ang pagpaslang nila kay Inay at Itay. Hintayin lang natin ang hudyat ni Lolo kung kailan tayo muling babalik roon." Maya-maya pa'y narinig na namin ang tinig ni Lolo na tinatawag kaming pumasok sa loob sa kadahilanang may pagkakaloob umano siya para sa aming dalawa. Nagmamadali naman kaming pumasok at bumungad sa amin ang nakalagay sa may mesa na 2 uri ng punyal, isang kulay itim at isang kulay ginto. Napatanong ako kay Lolo kung bakit 2 pa ang uri ng kulay at kung para sa amin ba ang 2 punyal na yun. Tugong wika pa nito sa amin habang itinatapat sa aming harapan ang 2 uri ng sandata. "Alam ninyo mga apo, dahil sa nangyari sa inyong buhay, sa inyong pagkakahiwalay na markahan ng kulay itim si Ador dahil sa pagpaslang niya sa mga normal na tao. Subalit iba na siya ngayon, kaya ito ang para sa kanya, ang magtanga ng isang itim na punyal na papaslang sa mga gabunan. At ikaw naman Mariano apo, itong ginintuan ang para sa iyo. Ikaw ang laging mamumuno sa inyong mga lakad bilang panganay na kapatid na rin. Para kay Ador, kargado na ng usal ang mga punyal na iyan. Wala na kayong masyadong iisipin pa kung di paslangin na lamang ang mga gabunan at nang mabawasan ang mga salot sa mundo na pag-alagala sa kagubatan." Napakaganda naman po nito Lo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong punyal at para bang mahabang panahon na ang pinagdaanan nito. Sigurado po ba kayo na ibibigay na ninyo sa amin ito? "Oo naman apo. Siguradong sigurado. Yaan ang ipinakuha ko sa inyo sa matandang albularyo. Sa katunayan, tigisa kami niyan. Halos walang pinagkaiba ang kwento ninyo sa amin. Nabaon din sa kadiliman noon ang kaibigan kong albularyo. Kaya ipinagkakaloob namin ang punyal para sa inyo upang gamitin sa tama. Pangalagaan niyo ang punyal upang pag-ingatan din kayo nito pagdating sa pakikipaglaban." "Huwag po kayong mag-alala Lo. Pakakaingatan po namin ito tulad ng inyong pag-aalaga. Maghihintay na lamang po kami ng inyong hudyat kung kailan tayo babalik roon upang tugisin ang mga gabunan." Muling wika pa ng matanda matapos kong magsalita sa kanyang harapan. "Sa makalawa, aatake tayo upang lipulin sila at walang itira ni isa dahil sa kanilang kasamaan. Handa ka na ba Ador na harapin ang mga nag-aruga sa iyo?" Sambit na wika pa ni Ador nang walang pag-aalinlangan. "Opo Lo,
Handang-handa na po ako para paslangin silang lahat dahil sa pagsisinungaling nila sa akin at pagpaslang sa aking mga magulang. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga ang pagkakataon na aming hinihintay, ang araw ng aming pagsalakay. Ayaw man naming pasamahin si Lolo dahil na rin sa kanyang katandaan, subalit sumama pa rin ito upang matunghayan niya umano ang pagkaubos ng masasamang nilalang doon sa nasabing lugar. At nang makapaganda na nga kami, muli naming binaybay ang daan patungo roon. Batid ko sa mga mata ni Ador ang kanyang kagalakan sa muling pagbabalik, subalit may halong puot sa paghahangad na makapagiganti. Tila ba umaayon sa amin ang panahon dahil na rin sa mga oras na yon ay araw ng kabilugan na hindi na kami mahihirapan upang hanapin sila. Subalit alam kong yun ang oras ng kanilang lakas. Ngunit tiwala naman ako sa aming kakayanan na kayang-kaya namin silang lipulin. At sa hindi inaasahan sa aming paglalakad, bumagsak ang malakas na ulan na naging dahilan ng aming paghinto. Dagli kaming sumilong sa isang abandonadong kubo na aming nadaanan. Ilang oras din kaming nanatili roon at nang bahagya na nga itong umihinto, muli na kaming nagpatuloy sa paglalakad kahit na nga ba marami pang hamog at basang-basa pa ang mga damo na aming hinahawi sa aming dinaraanan. Hanggang sa madulas si Lolo na muling umatake ang kanyang tuhod dahil na rin sa mga bali nito noon na kanyang natamo sa pakikipaglaban. Muli namin siyang ibinalik sa abandonadong kubo para doon ay manatili muna at hintayin na lamang ang aming pagbabalik. Sumang-ayon naman ito at bahagya munang nahiga roon. Sambit na wika ko pa nga sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lo. Babalik kami rito ni Ador na dala-dala ang aming tagumpay sa paglipol sa masasamang gabunan. At kahit na hindi mo matunghayan ang kanilang pagkamatay, ang mahalaga ay na ipagiganti naming sinay at itay na kanilang nilapastangan noon. At sa patuloy nga naming paglalakad, hanggang sa makabalik na nga kami sa kuta ng mga gabunan, pag-uusap namin ni Ador na magpapanggap siyang panig pa rin sa mga iyon at unang magpapakita sa mga umarugas sa kanya sa kadahilan ng wala pa silang kaide-ideya patungkol sa kaalaman ni Ador, pati na rin ang pagpanig nito sa amin. Bahagya akong nanatili sa di kalayuan upang walang makapansin sa akin, sabay gamit ng sabulag na kahit na anumang gawin nilang paghanap o kahit na maramdaman pa nila ang presensya ko, ay hindi nila ako makikita. Maya-maya pa'y nagtungo na roon si Ador. Binaybay niya ang daan patungo sa tahanan kung nasaan ang nag-arugas sa kanya na kanyang tiyuhin na nagpapanggap na kanyang mga magulang. Nasisipat ko naman sa di kalayuan ang mga gabunang sumasalubong sa kanya na malamang sa malamang na naghihintay sa kanyang pagbabalik dahil sa umano itong si Ador ang papalit balang araw bilang pinuno nila at mga ngasiwa sa kanilang samahan. Yun ay kapag lumipas na ang panahon ng kanyang tiyuhin, kaya naman puspusan ang paghahanap sa kanya at kung ano na nga bang nangyari sa kanyang pagkawala. Naghintay ako ng ilang oras sa aking pinagkukublian dahil ayon kay Ador, ang oras ng aming pag-atake ay ang pagpatak ng 12:00 ng madaling araw at bilang sinyalis naman, susunugin niyang tahanan ng kanyang tiyuhin. Kapag napaslang niya na ito, saka umano ako sumugod upang atakihin pa ang iba roon. Maya-maya pa sa aking paghihintay at habang pagmamasid, napansin ko sa 8 tahanan na para bang aligaga sila na nakakaramdam ng panganib. May mga nagbabantay sa pintuan na animoy pinagdududanan nila si Ador sa bigla nitong muling pagbabalik. Wala pa man ang usapan naming 12:00 ng madaling araw, subalit kitang-kita na ng 2 mata ko ang dahan-dahang pagliyab ng tahanan ng tiyuhin ni Ador bilang senyales na kinakailangan ko na ring sumugod. At bilang patas na pakikipaglaban, tinanggal ko ang sabulag sa aking katawan upang labanan sila ng harap-harapan
gamit ang aking lakas, gayon din ang karunungan. Walang awa namin silang isa-isang pinaslang ni Ador hanggang sa ang matira na lamang ay 4 na gabunan. Sambit na wika pa nga nito sa amin na nanggagalaitis sa galit dahil sa pagpaslang namin sa kanilang mga kasama. Traidor ka, Ador. Bakit ginawa mo ito sa amin? Pati na rin ang iyong mga magulang ay iyong pinaslang. Wala ka na bang hawa sa kanila? Tugong wika pa ni Ador na direktang sinagot ang lalaking gabunan dahil sa pagtiwali niya sa samahan. Manong Tabio, hindi mangyayari ito kung hindi ninyo pinaslang ang tunay kong itay, pati na rin si inay. Wala silang masamang ginawa sa inyo. Ang kagustuhan lamang nila ay magbago, subalit ipinagkahit pa ninyo iyon at hindi pa kayo nakontento. Pinaslang nyo pa sila na naging dahilan ng pagkakahiwalay naming magkapatid. Paano pa akong makakaramdam ng awa sa inyo sa kabila ng ilang taong pagsisinungaling ninyo sa akin sa lapas tanga ng pagpaslang ninyo sa aking mga magulang? Tugong wika pa ng nagngangalang Manong Tabio. Kasalanan niyo ng iyong itay. Tumiwalag siya sa aming samahan at nag-asawa pa ng isang babaylan. Nararapat lamang na siya'y paslangin. Magpasalamat ka pa nga dahil kinupkup ka namin. Magpasalamat? Sa kabila ng kasamaan na itinuro ninyo sa akin, kinakailangan ko pa magpasalamat sa inyo? Natutunan kong pumaslang ng tao sa pag-aakalang yun ang tama. Huwag kang mag-alala, Manong Tabio. Isusunod na namin kayo sa inyong pinuno dahil wala kaming titira ni isang buhay bago namin lisanin ang lugar na ito. At sa hindi inaasahan, muling bumagsak ang malakas na ulan at naging pabor iyon sa 4 na gabunan. Mabilis silang nawala sa aming harapan at dahil na rin sa dilim sa paligid, dala ng malakas na ulan, nagkaroon kami ng alinlangan ni Ador kung papaano silang masusupil sa mga oras na yon at kung saan sila hahanapin. Ngunit nararamdaman namin ang kanilang presensya na nagmamatsyag lamang sa paligid. Pabulong na wika pa ni Ador. Dapat ay kagad ko na silang pinaslang, kuya. Hindi ako papayag na may matira pa sa kanila. Mauulit lamang sa iba ang nangyari sa atin kung hindi natin sila lilipulin. Tugong wika ko naman sa kanya nang. Nararamdaman ko sila, Ador. Nagmamatsyag lamang sila sa atin at naghahanap ng pagkakataon para sa pag-atake. Wag na wag tayong gagamit ng sabulag upang patuloy lamang silang magmatsyag sa atin at hintayin ang kanilang pagsugod. Yun ang tamang pagkakataon para lipulin silang 4. Maya-maya pa habang nakatayo kami sa gitna ni Ador, putik na ang aming inaapakan. Dahil sa walang humpay na pagpatak ng ulan, bahagya kaming nagiwalay ni Ador. Nagtungo ako sa masukal na damuhan dahil nararamdaman kong nandudoon ang 2 gabunan na nakatayo sa ibabaw ng isang malaking puno. Samantalang si Ador ay nagtungo sa kabilang bahagi at sa aking pagdating roon, hindi pa man ako lubusang nakakalapit. Hinamon ko na ang 2 na makipagsabayan na sa akin. Tulad ng ginawa nila kay Tay sa unti-unti nilang pagpaslang. Paghahamong wika ko pa nga sa 2 gabunan. Kung talagang malakas na uri kayo ng aswang, dapat ay hinaharap na ninyo ko at hindi kayo nagtatago sa malaking punong yan. Ang akala ko ba, kayo na ang pinakamalakas, subalit parang duwag naman yata mga tulad ninyo at ang mga normal na tao lamang ang kaya ninyong paslangin. Nakita ko sa aking panaginip ang dahan-dahan ninyong pagpaslang sa aking mga magulang na para bang ipinaramdam ninyong sakit ng unti-unting pagkawala ng buhay. At makalipas ang ilang minuto, matapos kong makapagsalita at maghamon, bumaba ang 2 gabunan na nagkukubli sa malaking punong iyon. Wala roon si Manong Tabio na kaninang nakaharap namin ni Ador na malamang ay nandoon sa kabila kung saan makakatunggali ni Ador upang kanyang paslangin. Tugong wika pa ng nilalang na nag-aangil. Hindi kami duwag at yan ay patutunayan namin sa iyo
bilang sa iyong paghamon sa tulad naming gabunan. Mabuti naman kung ganon. Isa, laban sa dalawa. Tingnan natin kung sino matitirang buhay. Ipapaalala ko lamang sa inyo na may dugo rin akong gabunan at kung anong lakas na meron kayo ay tinataglay ko rin sa aking katawan. Subalit ang pinagkaiba lamang natin sa isang katawang ito ay dalawang uri ang nagtatago upang paslangin kayong dalawa. Dahil sa galit ng dalawang nilalang, madali itong sumugod na para bang hindi nag-iisip at nang dahil doon, madali ko silang pinaslang gamit ang aking taglay. Kakibat pa noon ang isang punyal na lubusang kumitil sa kanilang buhay. Dagli kong pinuntahan si Ador sa kadahilan ng hindi pa rin ito bumabalik. At nang nagtungo na nga ako sa kanyang pinuntahan, wala siya roon. Subalit nakita kong wala ng buhay ang dalawang gabunan na kanyang sinundan doon. Maraming beses ko siyang tinawag, subalit hindi sumasagot si Ador. At ang iniisip ko na ng mga oras ngayon, baka may masamang nangyari sa kanya. Dali-dali akong nagtungo sa mga tahanan sa pagbabaka sakaling nandoon siya hanggang sa makita ko siyang nakaluhod habang umiiyak na humihingi ng tawad sa kanyang pagpaslang sa itinuring niyang mga magulang. Sambit na wika ko pa nga sa kanya nang, Ador, tama na yung kadramahan mo. Ang bilis mo naman nakakalimot. Sila ang dahilan ng pagkakahiwalay natin. Tumayo ka na riyan at kalimutan mo na ang lahat. Tugong wika pa nga niya na nagsasalitang nakayuko. Hindi mo maiiwasan sa akin, kuya. May pinagsamahan pa rin kami kahit na nalaman ko na ganun sila kasama at sa mga palad ko rin sila nawala ng buhay. Huwag ka nang makonsensya. Nararapat lamang yun sa kanila bilang kabayaran sa mga ginawa nila sa atin at sa mga taong walang awang pinaslang nila. Hindi ka ba natutuwa? Malaya ng kagubatang ito na kahit na sino mang taong maligaw sa lugar na ito ay wala ng panganib na naghihintay para katakutan ng normal na tao. Sige na, tumayo ka na riyan at siguradong inihintay na tayo ni Lolo. Sa muli naming pagbabalik sa abandonadong kubo, dinat na namin si Lolong natutulog at nang gisingin na nga namin siya, tuwang-tuwa siya nang muli niya kaming masulyapan na nagwiwika ng, Kayong dalawa na lamang ang natitirang alaala sa akin ng inyong inay. Maraming salamat sa inyong pagbabalik at ang pangarap kong lipulin ng mga gabunan. Isinakatuparan ninyo iyon, ang aking dalawang apong, magkapatid na kalahating gabunan at kalahating babaylan. Okay mga kahiwaga, maangas yung kwento ng magkapatid. Akalain mo nga namang kalahating gabunan at kalahating babaylan. Kung baga yung kambal, naging kombinasyon ng itim at puti na walang pinagkaiba sa gumagamit ng kaliwa at kanang kaalaman. Ang kagandahan lang sa kambal, mas naging lamang pa rin sa kanilang paggamit ng kanang kaalaman bilang isang dugong babaylan na nakakatulong sa kanilang kapwa. At hindi lang yun doon nagtatapos dahil inaral din nila ang panggagamot upang mas makatulong pa sa iba saka lamang ibinahagi sa kanila ng kanilang lolo. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Mariano.